Purihin ng Panginoon, ako po ay natutuwa na muling magbahagi ng salita ng Panginoon. Continuation po ng ating sermon series, Encounter with Jesus. At ngayong hapon, ang ating pong pag-uusapan ay the encounter of the two thieves or criminals at the cross with Jesus. At ito po ay naitala sa tatlong Gospels. Sa account ni Matthew, merong kwento about these two criminals. Sa account ni Mark at dito po sa Luke, sa aklat ng Lucas. At ang akin pong pinili na text natin ngayong hapon ay Luke chapter 23 verses 32 to 43. Okay, so binasa na Ira, di ba? Okay, so ang background po ng ating lesson ngayong hapon ay narito sa picture na yan. Okay, ang scene, ang pangyayari ay sa bundok ng Golgotha o yung tinatawag nating Mount Calvary. Sa Tagalog ay lugar ng mga bungo. Ayon. At ang mga characters po dyan ay number 1, si Jesus, yung naroon sa gitna. Siya ang ating Messiah. He is the Christ and our Savior. And pangalawa ay yung mga tao na nakapaligid. Okay, daming mga tao. At ang pangatlo ay yung dalawang mga magnanakaw na ipinako kasama ng Panginoon. Sila ay mga hindi lang basta magnanakaw, kundi sila ay mga criminals or ang kanilang nakomit ay robbery with homicide. Yung bang nagnanakaw na at pumapatay pa. Ayon. At ang hatol sa kanila ay kamatayan. So unahin muna natin, Panginoong Jesus, merong tatlong napaka-importanting bagay na nangyari sa ating mundo patungkol sa in relation sa ating kaligtasan. Number 1 ay yung tinatawag nating the birth or incarnation of Jesus Christ. At yan po ay sineselebrate natin, although hindi siya accurate, December, kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. And it was prophesied according to John, in the beginning He was a Word, or He is a Word, and the Word was with God. And in John chapter 1 verse 14, ang sabi roon, and the Word become flesh and dwelt among us. Ayon, yung salita, una muna yung salita, at yung salita ay kasama ng Diyos Ama, at siya ay nabuhay or he was burned. Ang tawag nga ni Matthew, He was our Emmanuel, God with us. So number 1, the birth of Jesus Christ. Number 2, His crucifixion. Ito na yon. Alam nyo ba na ang crucifixion sa panahon ng mga Romano, ang Judea ay nasasako po ng Roman Empire, at ang isa sa kanilang punishment sa mga taong nakakomit ng mga matinding karumalduman na kasalanan ay pagpako sa krus or crucifixion. It is incredibly a horrible experience. It is gruesome. At dyan galing ang salitang excruciating, ang matinding parusa. Kaya nga crucifixion. They're doing it to put much fear in the heart of the people, para matakot yung kanilang mga nasasakupan. Kaya nung unang panahon, sa panahon ng mga Romano, usong-uso yung pagpapako sa krus. At ang isa po sa mga punishment na iginawad sa ating Panginoong Hesus, at dito po sa kwento natin pinag-uusapan, ay pagpapako sa krus. At ang pangatlo, not only His birth, not only His crucifixion, but the resurrection of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. According to 1 Corinthians 15 verse 12, kung wala raw resurrection, sabi ni Pablo, walang halaga yung ating mga ginagawa. Amen. Yung mga ganito, wala itong kwenta.
Yung mga Bible study, pagsasayang lang yan ng oras. Yung ating mga pinag-uusapan about sa Biblia, about sa salita ng Panginoon, kung walang resurrection na nangyari, walang halaga. Kaya napakahalagaan na ito about our Lord Jesus Christ. So, pag-usapan naman natin yung pangalawa. Yung mga tao. Ay ang mga tao na nakapalibot sa Panginoon. Merong tatlong grupo ng mga tao na binanggit dito sa kwento. Number 1, sa Matthew verse 27:39, ang sabi ron, those who passed by, yung mga nakakita, blasphemed Him. Ibig sabihin ay kinutya nila ang Panginoon. Ang sabi ron, kung ikaw talaga ay Diyos, bumaba ka riyan, iligtas mo ang iyong sarili. May kahalong pangungutya. It is a statement of pang-asar. Mocking. Angas. Hallelujah. And in verse 41, in Matthew as well, the chief priests and the scribes and the elders also mocked Jesus. At hindi lang yan. The soldiers, nariyan yung soldiers, yung may sombrero ng ganon. The soldiers mocked Him, spat on Him, dinuraan siya sa mukha, and took the reed and stuck Him on the head. At ang sabi pa rito, sabi ng mga soldiers, sige nga, sabihin mo kung sinong sumampal sa'yo or sumapak sa'yo. Hindi nila kilala na yung taong kanilang ipinapako, ayon yung taong magliligtas sa kanila. Hallelujah. Now, pag-usapan natin yung response ng dalawang criminals. Itong dalawang criminals, they represent two groups of people. Kahit dito sa loob ng bahay-sambahan na to, it represents two group of people and two group of people na sa buong mundo. Sino-sino yung mga yon? Ang banggit sa Biblia, merong dalawang magnanakaw o mga kriminal. Yung isa naroon sa kanyang kaliwa, yung isa naroon sa kanyang kanan. Walang binabanggit kung alin yung nasa kaliwa or alin yung nasa kanan na nagsabi ng ganto ganyan. Pero, pag-usapan natin. Ilagay na lang natin sa kaliwa yung kriminal na he reviled, blasphemed Jesus Christ. At sa kanan naman yung kasamahan niya na nag-rebuke sa kanya. So, pag-usapan natin, basahin natin sa verse okay, so dito, verse 39. Then the one of the criminals who were hanged blasphemed Him, saying, if you are the Christ, save yourself and us. Ayon. So, yung isang criminal, he blasphemed and ridiculed, he reviled and cast slander words on Him. And number 2, he did not recognize Jesus as the one who could save his soul. Hallelujah. Number 3, he missed God's offer of salvation. Naroon na sana eh. Baka sandi pa, dalawang di pa lang ang pagitan eh. Kasama niya right there and then, sa mga oras na yon, ipinako niyang kasama ang Panginoong Hesus, which is the answer for the salvation of his soul, but he missed the opportunity. And number 4, he did not believe and therefore he was condemned. So mamaya pag-usapan natin yung respond ng kabila. Okay, pero bago yan, pag-usapan natin ang Panginoon. Despite of the mockery, spit and ridicules from the soldiers, despite the blasphemy of the people, despite the ridicule and insults from the chief priests, the scribes, and elders, ano ang sabi ng Panginoon sa verse 34? Father, forgive them,
For they do not know what they do. Hallelujah. Sa kabila ng panunuya, sa kabila ng masasakit na mga salita, sa kabila ng pagdudura, sa kabila ng katakot-takot na pangiinsulto, hetong Panginoon nagsasabi, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kalain mo yan. It's a statement of grace and love. Hallelujah. Kaya ang aking, bago ko pa banggitin sa inyo ang aking central idea na gusto kong maunawaan natin ngayong hapon, pag-usapan natin ang salitang grace. Ayan, grace. Napakaganda pangalan yan. Si Pastor Charlie, ang asawa niya ay si Ate Grace. Ayun. Dito meron tayong Grace. Si Pao, may Grace yun. Oh. Si Yanis, ang pangalan ni Yanis ay sa salitang English ay Grace din. Yanis or Charis. Oo. So sa salitang English, Grace. Pero what is grace? Pag-usapan natin muna yung what is not grace para mas madaling intindihin. Okay. When you show kindness to a friend, it is not grace. Ayon. So meron kang kaibigan, nangungutang, walang-wala, ikaw naman ay meron, pinautang mo, hindi yun grace. You are not showing grace. Ayan, maliwanag? Okay, pangalawa, when you show kindness to a stranger, it is not grace. Ayon. So, ano ibig sabihin niya? So, ano ba talaga ang grace? Ito ang grace. When you show love and kindness to an enemy, it is a grace. Ayun, matindi. Ibig sabihin, binalahura ka na, kinawawa ka na, pinagsalitaan ka na masama, inakusahan ka ng hindi totoo, pero pinapatawad mo. Yan ang grace. At yan ang ating Panginoon. Lahat ng uri ng kasalanan. Alam nyo ba na ang ibig sabihin ng kasalanan ay pagre-rebelde sa Diyos? Lahat ng uri ng pagre-rebelde. Lahat ng uri ng hindi pagsunod. Lahat ng uri ng mga masasamang gawain, masasamang salita, masasamang pag-iisip, lahat yan ay kasalanan natin sa Diyos. Pero anong sabi ng Biblia? God, in Romans chapter 5 verse 8, here, but God demonstrates His own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kahit na tayo raw ay mga makasalanan, tayo ay nasa kasalanan, namumuhay sa kasalanan, God demonstrated His love. Anong sabi ron? When Jesus died for us on the cross, which is ito na yung ating pinag-uusapan ngayon. Amen. So ang ating central idea na gusto kong iuwi natin, huwag ninyong kakaligtaan, pwede ninyong picturean. There is no amount of sin that can hinder you from receiving God's forgiveness. Ayan. Okay? Kamukha nung kriminal. God, through Christ Jesus, showed His great mercy and grace to us, undeserving sinners, and offered us salvation, for we cannot do it ourselves. Hallelujah. Yung hindi natin kayang gawin, ay ginawa ng Panginoon, at siya mismo ang nag-take ng initiative to do it. Akalain mo, lahat tayo, ang sabi sa Biblia, para tayong mga, all we like sheep have gone astray. Each of us turning in our own separate way. Para tayong mga tupa na naliligaw ng landas. Lahat tayo ay patungo sa kapahamakan. Subalit sa matinding pag-ibig ng Panginoon, at yan ang gospel, yan ang good news. Sa matinding pag-ibig ng Panginoon, for God so loved the world, that He gave His only Son, for whosoever believeth on Him should not perish but have an eternal life. Hallelujah. Dahil hindi natin kayang gawin sa ating sarili, na iligtas ang ating sarili sa kapahamakan,
Ang Diyos mismo ang nagkusa. He took the initiative. Gumawa siya ng paraan upang lahat tayo ay mga ligtas. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Now, pag-usapan natin 3 lessons to learn from the other thief with Jesus on the cross. Pero bago yan, tignan natin ang kanyang response. Okay, so the criminal on the right. Anong sabi niya sa verse 40? Ang sabi niya rito, verse 40, but the other answering rebuked him. He rebuked the other criminal, saying, do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation, and we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. Hallelujah. Anong sabi niya ron ang sabi nung isang kriminal? Ang sabi niya rito, if you are the Christ, save yourself and us. Kung totoo kang Diyos, ikaw talaga ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili, iligtas mo tayo. Anong sabi ng isang kriminal? Tumigil ka, huy. Mahihiya ka sa iyong balat. Ganon yun eh. Parang ganon yung sinasabi niya. Huwag mong sasabihin yan. Tayo, okay tayo, karapat dapat tayo. Pero ito, wala itong kasalanan. Akalain mo? Yan ang sabi niya. So tignan natin. In his great pain and wound, his body probably is dehydrating. Alam niyo ba yung mga pinapako sa cross para mamatay ng mabilis? Binabali yung kanilang ito. Yung buto. Para hindi sila makahinga, para yung weight ng kanilang katawan ay wala na. Masusuffocate ka. Lupaypay ka talaga. Pero si Jesus Christ, walang binaling buto. Yun ang pagkakaiba. In his great pain and wound, his body dehydrated, his tongue probably swollen, dahil uhaw na uhaw sa tubig. Look at this, he could hardly turn his body, even his face. But look at, he turned to Jesus. Kalahin mo kung titignan mo, i-imagine mo yung nangyayari doon. Si Jesus Christ as nakaganito doon. Ang isang criminal nandun maangas. Yung isa rito kaliwa pala ako. Kaliwa, yung nasa kanan, he rebuked the other criminal and he said, and he turned his face toward Jesus. Hirap na hirap. Anong sabi niya ron? Napakaganda yung kanyang sinabi. Anong sabi niya sa verse 41? So, tignan natin. Okay, here. Then he said to Jesus, verse 42 pala, Lord, remember me when you come into your kingdom. Sa tindi ng kanyang paghihirap, sa tindi ng kanyang dinadanas na pasakit, dahil siya ay nakapako sa cross, he turned his face toward Jesus. Alalahanin mo ako. Kalahin mo. Remember me when you come to your kingdom. And Jesus, in his agony, blood, pain, and sorrow, takes time from dying and turn his face to this man and said, ito ang sabi na napakagandang tala ng Biblia. Hallelujah. Verse 43. And Jesus said to him, assuredly, I say to you, today, you will be with me in paradise. Amen. Akalain mo yun? Pag ikaw ay humingi ng tumtawad sa Diyos, hindi niya ipagpapabukas. Amen. Instantly, He will give it to you. Pagka sa tao ka humingi ng tawad,
Maaring ang gawin niya, teka muna, balikan muna natin yung mga ginawa mo. Ito, number 1. Number 2. Number 3. Number 4. At meron ka pang mukha. parang ganun yun. May mukha ka pang humingi ng tawad. Pero ang Panginoon, hindi. Hindi siya mapagbilang. Ang sabi niya, sabi nga si Tatay Jerome narito, binibiro si Tatay Jerome kanina kasi Batanggenyo eh. Sa Batangas, anong salita? Ngayon din. Si Brother J. Batanggenyo. Ngayon din. Isasama kita sa paraiso. Sa Bicol, ora mismo. Uragon. Ora mismo. Isasama kita sa paraiso. Ngayon din, assuredly I say to you, today, you will be with me in paradise. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganyan siya katindi magpatawad. Ganyan siya katindi magmahal. Hindi niya dinidelay. Ibinibigay niya right away. Hallelujah. So, pag-usapan natin ang 3 mga lessons na ating matututunan doon sa isang criminal who asked Jesus for forgiveness. Hallelujah. Number 1, he saw that Jesus was sinless Christ. Nakita niya, kumpara sa kanyang sarili, siya ay matinding makasalanan, pero nakita niya na ang Panginoon ay isang taong walang kasalanan. Ayun. So, tignan natin. Verse 40. But the other criminal, answering, rebuked him, saying, do you not even fear God, seeing you are under same condemnation? And we indeed justly, karapat-dapat lamang tayo, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. Hallelujah. So ano ang ating application ngayong hapon? Number 1, Jesus is not interested in your past. Hallelujah. Hindi particular ang Diyos kung ano yung mga nagawa mong pagkakamali. Kung gaano kalaki o kabigat ang iyong nagawang mga kasalanan. Brad, hindi mo ako kilala, matindi. Aywan ko kung mapapatawad pa ako ng Diyos. Hindi interested ang Panginoon sa ganong mga senaryo. God is interested if you are willing to surrender your life. Hallelujah. God is interested if you are willing to get changed. Na ikaw ay baguhin niya. Diyan mas interesado ang Panginoon. God is interested in your future. How He could change you, forgive you, and use you for His glory. Tignan niyo si Pablo. Si Pablo ay inuusig niya ang mga unang mananampalataya. To the point na kahit ipapatay niya. Pero ano nangyari on the road to Damascus? When he encountered Jesus on the road to Damascus, in the instant, God changed him. And God saw huge potential in the person of Paul, na dating Saul na ngayon ay naging Paul. Imagine, God used Paul to evangelize the Gentiles. Kalain mo yung ating New Testament ngayon, 13 books was attributed to the writings of Paul. Ganyan katindi ang Panginoon. Hindi niya nakikita ang iyong nakaraan. Hindi siya interesado sa iyong mga nagawang matinding kasalanan. Interesado siya kung paano kanya mababago at gagamitin. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Look at this. Isaiah chapter 1 verse 18. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Ganyan katindi magpatawad, Panginoon. Kahit gaano katinding kaitim ang iyong kasalanan, kaya niyang paputiin
ng parang niebe or yelo or wool. Hallelujah. So number 1, he saw that Jesus was sinless Christ. Number 2, he saw that Jesus was sovereign. Ibig sabihin is powerful in all things. Look at this. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. Kalahin mo, kasamahan niya ron na nakapako. Ang tingin ng isang kriminal, siya ay ordinaryong kriminal lamang. Pero nakita nitong isang kriminal na ito. Anong sabi niya sa kanyang statement? Remember me when you come into your kingdom. He is speaking about the kingdom. And the people around Jesus, even the other criminal, he spoke of a kingdom without a throne. Ano ang throne niya? Wala naman. Anong crown niya? He spoke of the kingdom, but his crown is a crown of thorn. Kaya nga nire-ridicule siya. Anong sabi ron? King of the Jews. Diba yun ang nakalagay? Enre? Literally means King of the Jews. He spoke of the kingdom. Lord, remember me when you come to your kingdom. He spoke of the kingdom, but his scepter is the nail in his palms and his feet. And the people's allegiance. Di ba, pag hari ka, mga tao ay sayo? Ano yung mga tao dito? They're mocking him. They ridicule him. They blaspheme him. They spit on his face. Mga kapatid, this is a statement of faith. Look at, then Jesus said to him, Lord, remember me when. Hindi niya sinabi, remember me if. If is a statement of doubt. If is a statement of uncertainty. When is a word of sureness, if you may. Confidence in Jesus. That Jesus is God. That when he come to his kingdom, that he wants Jesus to remember him. Hallelujah. At hindi siya nabigo. Look at this. Ang ating application. Ito ang ating lesson last Sunday with Pastor Jerry. Nothing is impossible with God. Kahit gaano ka pang katinding kasalanan ang iyong ginawa. Katinding disgrace sa mata ng mga tao at Panginoon. God can transform you. God can save you. Nothing is impossible with God. And number 2, he spoke of the kingdom here. Look at this. The adoration and allegiance fitted for the king was mockery in his spit in his face. A picture of belief. Hallelujah. There. Now look at. Number 2, he can turn your biggest defeat into your greatest victory. Hallelujah. Itong tao na makasalanan, criminal, at the cross with him, seemingly in his greatest defeat of his life, siya ay babawian ng buhay, and because of Jesus, he turned that defeat into his greatest victory with him in paradise. Hallelujah. And number 3, he can turn your desperation into your greatest joy. Amen. Meron kang pinagdadaanan, ibigay mo sa Panginoon. Hallelujah. Tandaan mo lagi ang salita ng Panginoon. These too shall pass. These too shall pass. Yung COVID, these too shall pass. Hallelujah. Meron kang karamdaman, ibigay mo sa Panginoon. Kumonsulta ka sa iyong doktor.
These too shall pass. Hallelujah. Look at this. Do you see Jesus as sovereign in all aspects of your life? Mali yung sovereign ko dyan, merong G. But do you see Jesus sovereign in all aspects of your life? Nakikita mo ba ang Panginoon na siya ang may kapangyarihan, control sa lahat ng aspeto ng iyong buhay? Maging sa iyong pananalapi, finances, maging sa iyong asawa relationship, maging sa iyong mga trabaho at negosyo. Do you see Jesus sovereign in all aspects of your life? Yan ang gusto ng Panginoon. Kung ang lahat ng ginagawa natin, lahat ng bagay, ay ibigay natin sa Kanya. Alala niyo isang kanta, Give Them All to Jesus. Napakagandang kanta. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of chasing round and round? Ang sabi nun sa kanta, give them all to Jesus. Pagod ka na sa iyong buhay. Pagod ka na sa kahahabol kung ano man ang iyong hinahabol. Life is a rat race, sabi nga ni Pastor Ramil Ayuno. Give them all. Give them all to Jesus. At anong sabi ng Biblia? And he said, cast your burden upon me. Paborito ni Brother Darwin ito na kanta. Those who are heavily laden, come to me, all of you who are tired and carrying heavy loads. For my yoke is easy and my burden is light. Palakpakan natin ang Panginoon. Biblical yun. Si Cecil Azarco nang gumawa nun. Nakanta na yun. For my yoke is easy and my burden is light. Grabe salita ng Panginoon. Kaya bigay mo sa Panginoon. May problema ka, bigay mo sa Panginoon. Asawa mo, windang-windang, hindi mo kayang baguhin yan. Bigay mo sa Panginoon. Pag Panginoon ang nagbago dyan, wala siyang magagawang, magbabago talaga siya. Hallelujah. And number 3, not only that he see a sinless Christ, he saw sovereign Christ. Number 3, he saw that Jesus was saving. That only Jesus can save him. Hallelujah. Look at this. Remember me when you come into your kingdom. Ano ba ang mga katotohanan na maaari nating matutunan? Number 1, we are all sinners. Lahat tayo. Ako, ikaw, lahat tayo ay makasalanan. Yan ang sabi ng Biblia. Hallelujah. We are all wrongdoers. We are dying from our sins. The cross displays the grace of God. The cross displays the grace of God. That's the picture of the grace of God. Ang sabi ng Panginoon, narito ang aking anak, sampalatayanan ninyo siya, at kayo'y aking ililigtas. Hindi lang yan. We are going to be saved by grace or we won't be saved at all. Grace is all we need. Kaya nga sabi nun sa kanta, Amazing Grace. Amazing, Pastor JR, Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Kailangan mo yan, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kalain mo yan, napakaganda mga lyrics ng kanta na yan. Alam mo yung mga kanta, hindi ko lang yan kinakanta. Ina-analyze ko siya. Yung mga lyrics ng ang magagandang mensahe ng mga kanta. Hallelujah. We are going to be saved by grace of God. Sa biyaya ng Diyos lamang tayo'y maliligtas. At wala nang iba. Kahit anong gawin mong pagpapakabuti. Kahit anong gawin mong pagpapakabait. Kahit anong gawin mong pag-attend sa mga gawain.
Wala kang nami-miss na mga Bible study and mga prayer meeting at worship service and everything. You are present every time. Wala kang ginagawang masama. Pero ang sabi ng Panginoon, may bad news. Lahat tayo ay nagkakasala. At sa biyaya lamang ng Diyos, tayo ay maliligtas. Amen. Hallelujah. Let us all cry out for salvation, and He will never disappoint us. Amen. My prayer to you is the same. Ang sabi nung isang kriminal, Lord, remember me when you come to your kingdom. My prayer to you is the same. Lord, remember me when you come to your kingdom. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa mga mensahe ng mga account ng mga kwento na nangyari sa buhay ng Panginoon nang siya ay narito pa sa lupa. Amen. At sa akin pong pagtatapos, I want to say, one thing to know that you are a sinner, but another thing to know that you need a Savior. Maraming mga tao hindi sila maliligtas dahil akala nila hindi nila kailangan ng tagapagligtas. Brad, alam ko na yan. Alam ko yan. Makasalanan ako. Alam ko naman yan. Pero hindi ko kailangan yung Jesus na ipinapangaral mo. Kaya maraming taong mga maliligtas because they never acknowledge that they need a Savior. Hallelujah. So yung mga taong ililigtas ng Panginoon, yun yung mga taong they acknowledge that they were a sinner and they need a Savior. And they cried out for help. Katulad nung kriminal. Hallelujah. So, ikli lang ang ating pag-aaral. Sa akin pong pagtatapos, our knowledge and belief of Jesus will humble us, knowing that we cannot save ourselves in any way. It will prompt us to worship Him for who He is and for what He has done in our life. And it will motivate us to live a holy life for the glory of the Lord. Hallelujah. Yung pagkakakilala mo sa Panginoon, your knowledge and your belief in Jesus will humble you. It will humble you. That you are a sinner. You will acknowledge to yourself that you are a big sinner. That you need a Savior. That without the grace of God, wala kang magagawa. Diyan mo masasabi na, Lord, I need you. Diyan mo masasabi. Kamukha nung sermon ni Pastor Jerry last Sunday. Anong sabi ng mga disipulo? So sino ngayon ang maliligtas? Kung yung ang kamilyo, hindi kayong mas madaling pumasok sa butas ng karayom kaysa yung mayaman makapasok sa langit. Pag yan, nagkaroon ka ng realization ng ganun. Pag na-realize mo na imposible kang maligtas dahil sa iyong mabuting gawain or ginagawa, diyan mo masasabi, you will realize and it will humble yourself sa paanan ng Panginoon. And your worship will be different. Ang iyong pagkanta ay magiging iba. Ang iyong pagpupuri sa Panginoon ay ibang-iba. Hindi yung, ang sabi ng kanta ng mga bata, if you're happy and you know it, clap your hands. Ako naman, if you're happy and you know it, show it. Pa ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, talagang iyong ipapakita na ikaw ay nagpupuri. Hindi yung, halos hindi gusto kong hawakan yung isa, dyan kakabila, Pastor Jerry. Ganun din natin eh. Ibang-ibang yung pagpupuri sa Panginoon, talagang ramdam mo ang tuwa. It will humble you, a sinner, a wretch like me, na iniligtas ng Panginoon. Ganun katindi ang iyong magiging respond. Yung iyong pagbibigay, ibang-iba. Why? Because you will understand that God is the one who give you the ability to make wealth and make money and everything. And you are just a steward of God's
blessings. Mag-iiba ang iyong pananaw. And not only that, it will prompt you to worship Jesus in all aspects of your life. And it will motivate you to do good works, not because for you to be saved, but to bring glory to God. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi para maligtas, kundi dahil mahal natin ang Panginoon. Hallelujah. Lord, I love you. Kaya ako ay, hanggat maaari ginagawa ko ang aking mabuti para ako ay sumunod sa iyo. And the Holy Spirit of God will sustain you and give you power to obey the Lord. Ganyan katindi ang Panginoon. So, ang lesson na ating matututunan ngayong hapon, tatlong mga bagay. The other thief and criminal, he saw that Jesus was a sinless Christ, that Jesus was a powerful, sovereign Christ, and Jesus was a saving Christ, at siya lamang ang ating kailangan. Don't you agree? Amen. Hallelujah. Purihin na Panginoon, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa iyong mga banal na salita na amin pong pinag-aralan, amin pong narinig. Salamat po sa kwento na ito na nagbigay sa amin ng napakagandang leksyon. The lesson of the criminal who entrusted himself to you. That this criminal that gave himself to you, and you never disappoint him, Lord. Siya ay iyong pong iniligtas. At salamat po sa opportunity na yan na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Kami po, we cry out for help to you. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga nagagawang mga kasalanan sa araw-araw. Salamat po sa masaganang biyaya ng pagliligtas ng iyong anak na si Jesus. Salamat po sa kanyang pagmamahal na inialay sa bawat isa sa amin. Pagmamahal na kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo upang lahat po kami ay magkaroon ng kaugnayan at magkaroon ng kaligtasan. Purihin ka, Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.